po sa bawat isa. Good morning po sa kasama natin sa online. Merry Christmas po! Merry Christmas. Na-miss nyo na po ba ang ating mga pastor? Ayan. Dati po, before pandemya, yung mga preacher po, ini-introduce pa from Mexico, Pampanga, ganun. From Santa Rosa, Laguna, ganyan po, ayan. Nagpapawala lang po ako ng kaba kasi kinakabahan na po ako. Ayun po. Patuloy natin i-declare para hindi natin ma-miss ang ating mga pastor. Patuloy natin i-declare ang Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. And ang declaration naman po ng ating Pastor Rachel, God is good. And all the time, hallelujah. Ayan, praise the Lord. I-declare agad natin yan, lahat na yan. Amen po. Bago ako magsimula para lalong mawala yung aking kaba, nahulaan niyo po ba yung sagot sa title ng tanong? Natanggap mo na ba? Sino kayo makakahula ng sagot? Meron mag-guess? Taas po ang kamay. Meron? May prize akong chocolate. Sige, dalawa mo nanalo. Meron po? Makakahula. Si Jesus. O si Brother Ronald. Ano pa, Brother Ronald? Ano pa po? May isa pa. Ayun, nasabi na po ni Ate Chit. Naunahan ka ni Ate Chit. Meron pa? Meron pa manghuhula na isa? O, sige, kung wala na po ang nanalo ay si Ate Chit po muna. Ate Chit, ito po ang prize mo. Ayan po. Praise the Lord po. No, ang title po natin ay natanggap mo na ba? Ano ba yung natanggap natin, no? Ang kaligtasan po. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Salvation comes as a gift from God. Yun po. Makikita po natin, no, yung kaloob po ng Diyos ay unang-una po ay ang pag-ibig. Kaloob ng kanyang pag-ibig. A gift of His love. Tingnan po natin sa Romans chapter 5, 8 and 9 po. Basahin ko po sa Tagalog po. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa pot ng Diyos. Number 1 po ay, ang kaloob po ng Panginoon ay ang pag-ibig, no? Napakamahal po tayo na Panginoon. God loves you. Jesus loves you. No? Makikita po natin doon kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Hindi lamang pinanganak ang ating Panginoon para magkaroon po tayo ng kaligtasan. No? Ang ating Panginoong Yesus din po ay namatay para po sa atin lahat. No? Hindi lamang po siya namatay, bagkus siya po ay nabuhay. No? Siya po ang nagbigay sa atin unang-una ng pagmamahal po. Ang ating amang nasa langit, ipinagkaloob niya po ang kanyang bugtong na anak. Yun po ang unang-unang kaloob ng Panginoon, ang kanya pong love. Next po, ano pa po yung kaloob ng ating Diyos ay kanyang kagandahang loob. A gift of His grace. Basahin po natin sa Efeso chapter 2 verse 8 po. Sabi po ay, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. No? Sabi po doon, ang gift po ng Panginoon ay ang kanyang biyaya. Tayo po ay naligtas sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang grace, sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Love, grace, and ang kaloob pa po ng Panginoon ay ang kanyang mercy. Sabi po doon ay ang kanyang habag. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 1 verse 3 po.
Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Sabi po doon, ang kaloob ng Diyos ay love, grace, and mercy. Sa lahat ng binanggit kong ito, makikita po natin ang kaloob po ng Panginoon. No? Dahil mahal po tayong lahat ng Panginoon. Dito po sa aking sharing is about salvation. Paano po ba talaga maliligtas ang tao? No? Paano ba magkakaroon ng kaligtasan ng tao? No? Si Lord, sa puso ko, nilagay niya po yung pag-share ng salvation. Kahit po sa Sunday school, pag meron po akong nakitang mga bagong bata, no, pag ako po yung na-assign na magturo, nag-share po ako ng salvation about sa Panginoong Jesus, no? Paano nga ba maliligtas ang mga tao? No? Sa totoo lang, marami pa pong nangangailangan ng kaligtasan, ng salvation. No? Number 1 po is, makikita po natin na sa pagbabasa po natin ng Biblia, no? Pag-read natin ng scriptures, no? Malalaman natin yung about salvation, yung kaligtasan. Tingnan na lang po natin sa English. 2 Timothy chapter 3 verse 15, pero babasahin ko rin po dito sa Tagalog. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan at kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus Christ, no? Paano po malalaman ang kaligtasan, no? Kailangan po nating basahin ang Biblia, no? Doon po nating malalaman, no? Binabanggit po doon, no? Doon natin malalaman ang katotohanan, no? Kung paano po ba talaga maliligtas ang tao. Next po, ito po ay alam na alam natin, no? Paano po maliligtas ang tao? John 3:16, 1:3:16. Sabi po sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Paano po maliligtas ang tao? Kailangan po manampalataya po tayo sa Panginoon. No? Na sinabi po doon sa verse, for God so loved the world. No, mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Sabi po doon, ano po ang requirements, ano pong kailangan para po tayo magkaroon ng kaligtasan? Manampalataya po tayo sa ating Panginoon. Believe in Jesus Christ. Tingnan din po natin yung Acts 16:30 and 31 po. Sila ay inalabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawing upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Itong pangyayari po nito sa Acts na to, ito po ay si Paul at saka si Silas, no? Sila po ay nakulong, no? Sila po ay nanalangin, no? Yung guard na nagbabantay, natakot siya kasi lumindol, no? Nabukas yung mga rehas po doon, no? Sabi nung lalaki ay gusto niya ngang magkitil ng buhay niya kasi natakot siya. Akala niya nakawala na lahat yung mga bihag. Pero sabi nila Paul, huwag kang matakot, no? Sabing ganon. Tapos sabi nung paano ba maliligtas? Sabi rin po doon ay, sumampalataya po tayo sa Panginoon. Ikaw at ang iyong buong sambayan. Hindi lamang po tayo maliligtas, no? Ang ating sambahayan, no? Kung sa ngayon po, ikaw ay isang kabataan, isang bata, ikaw pa lang yung na-attend dito, no? Darating po yung time, buong family po tayong sasamba sa Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon. No? Napakabuti po ni Lord na ang kaligtasan ay manampalataya lamang po tayo sa Panginoon. Tayo po ay magkakaroon ng
buhay na walang hanggan, no? Ganun din po sa pag-share ng bata. Pag nakita ko pong may mga bago, pag i-share mo po si Lord, paano mo i-share si Lord, no? Sasabi mo, Jesus loves you. No? Mahal tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tapos pag yung sa mga bata, syempre, pag tatanungin mo, sino gusto pumunta sa langit? Di ba, tataas lahat ng kamay yan. O, ang gusto ni Lord, manampalataya tayo kay Lord, ha? Tayo ay mananalangin. Ang mga bata, napakalambot ng kanilang puso para tanggapin po yung salita ng Panginoon. No? Next po ay, paano po tayo magkakaroon ng kaligtasan? Pagsisihan ang ating mga kasalanan. Repent for our sin. No? Sabi po sa, basahin ko po muna yung Acts 3:19, sabi po ay, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sabi doon, magbalik loob po tayo sa Panginoon, magsisi po tayo. Bakit tayo magsisisi? May kasalanan ba ako, ate na? Hindi naman ako pumatay. Pero sinasabi po ng Biblia, sa Romans chapter 3, verse 23, lahat ay nagkasala. Bata, matanda, kabataan, lahat po ay nagkasala. Sabi rin po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. No? Kailangan po nating magsisi. Kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po tayo, lahat po tayo nagkakasala, kahit ako po, nagkakasala, kahit Christian na po ko, nagkakasala pa rin po ako sa Panginoon. Pero ang good news po ay, ang Diyos po ay nagpapatawad. Sabi niya po sa 1 John 1 verse 9, sabi po doon ay, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan pagkat siya'y tapat at matuwid. No? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. No? Nais po ng Panginoon, tayo po ay magsisi, no? Manumbalik sa Panginoon. Marami pa pong nangangailangan ng salvation. Tayo pong mga nakakilala sa Panginoon, no? Inaasahan po tayo ni Lord na patuloy po nating isi-share ang good news. Next po ay tanggapin ang kaligtasan bilang kaloob. No? Kailangan natin tanggapin ang salvation. Sabi po doon ay, ito po ay libre. No? Wala pong bayad. No? Binigay po ito ng ating Panginoon. No? Libre po ang salvation. Basahin natin sa English, Kuya, Revelation 21 verse 6 po. Hindi ko po siya naisulat. Basahin na lang po natin sa English. Sabi po doon, He said to me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. No? Libre po ang salvation, ang kaligtasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Next po ay, kailangan po kilalanin natin na wala tayong magagawa upang maligtas. No? Realize we can do nothing. No? Malaman po natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Makikita po natin yan sa Ephesians chapter 2. Basahin ko po muna yung Tito chapter 3 verse 5. Sabi po doon ay kilalanin natin na wala tayong magagawa upang maligtas. Realize we can do nothing. Sabi po sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. No? Sabi po doon, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi rin po tayo maliligtas sa mabubuting gawa. Sinabi po yan ng Bible. No? Sinabi po yan ang salita ng Panginoon. Ganon din po yung sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 9. Pwede nating basahin sa English po.
Not by works so that no one can boast, no. Wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Yung nauna pong verse 8 na binasa natin kanina, no, dahil lamang sa kagandahang loob, no, tayo po ay naligtas. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manampalataya sa Kanya, no, magsisi po sa ating mga kasalanan, no, tanggapin po natin na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, no. Ang salvation po ay libre po, libre. Kung wala pa po kayong pangregalo, no, number 1 po na gift na maibibigay natin sa ating mahal sa buhay ay ang kaligtasan, ang Panginoong Hesus, no. Itong panahon na to, napakaganda po na pagkakataon upang i-share po ang kaligtasan, ang Panginoong Hesus. Bakit ba ipinanganak ang Panginoon? No? Upang ang lahat ng tao ay maligtas. Sino yung mga maliligtas? Yung mga mananampalataya sa Panginoon. Pagdating ng araw, dumating na ang Panginoon, lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay makakasama natin ang Panginoon. Amen po? Sabi pa po sa Acts chapter 4, verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Wala na pong iba, no? Wala na pong ibang makapagliligtas sa atin sa kapahamakan, no? Ang tao po ay dalawa lamang po ang patutunguhan, sa heaven or sa hell, no? Sinasabi po ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, ng ating Diyos, kaya binigay niya po ang kanyang bugtong na anak. Upang ang sino mang sasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ din po, nabanggit na rin po ng ibang mga preacher, no? Hindi lamang po siya isinilang, siya po ay namatay para sa ating kasalanan, para mapatawad po ang ating kasalanan. No, yun po yung pinaka-reason, no. Dahil sa pag-ibig po ng Panginoon. Kaya nais ni Lord na ma-share po natin ang salvation, hindi lamang po sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, kundi sa lahat ng mga makakatagpo natin na mga tao po, no. Excited na po kayo sa presentation. Konti na lang po, mag-share na lang po ako, no. Share ko lang po kung paano ako nakakalala sa Panginoon. Hala, mapapayak na ata ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung tatay ko po, si Tatay Fernando po, bata pa lang ako, siguro kagaya po ng mga Sunday schooler. No, yung tatay ko po ang nagdala po sa amin dito sa church. No? Napakahalaga po ng ama po sa tahanan. No? Yung kanyang buong pamilya, madala po niya sa Panginoon. Napakabuti po ni Lord dahil no, yung tatay ko po ay nashiram po ng Bukal Christian Church. Bukal Christian Fellowship pa po dati. Sila Pastora Tina po, no? Nagpapasalamat ako sa Lord kasi no, simula po nang nakilala ko ang Panginoon, talagang binago niya po ang buhay ko, lalo na po nung ako po ay nanumbalik sa Panginoon. Talagang sinabi ko po sa Panginoon na, Lord, hindi na po ako babalik sa dati po. Sabi ko, Lord, magsiserve po ako sa iyo. Sabi ko kay Lord na inaasahan po tayo ni Lord sa kanyang gawain na patuloy ma-share ang good news. No? Patuloy ma-share si Jesus Christ. Hindi lang tayo ang maliligtas. Sinabi po doon sa binasa natin sa Bible, no? Ako maliligtas, hindi lang ako, ang buong family. No, gusto ko rin pong i-share no, yung level po ng worship natin dito sa church. No? December na po, makikita po natin yung pag-level up ng pag-worship ng bawat isa pag nag-worship po dito.
Minsan po, baka yung iba nagtataka, bakit may umiiyak, sumisigaw, no? Yun po yung level up ng pag-worship ng bawat isa. Kung hindi nyo pa po nararanasan, no, ipanalangin nyo po sa Panginoon. Pag tayo po ay sobrang puspos ng banal na espiritu, no, makakapag-speak ka ng tongues. Gift po yan ni Lord, no? Yung mga vision, ibibigay din po yan ng Panginoon. No, yung level up, no. Nais din po ni Lord na sa pag-worship natin, buong family po tayo. No, yan lagi ko pong sinishare yan kasi experience ko po, sabi ko, Lord, pag po ako nagkapamilya, no, buong family maglilingkod po sa Panginoon. Yun po yung nais ni Lord, na tayo pong lahat ay, no, mag-share ng good news. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Hindi tayo pupunta sa church dahil libre ka today, wala kang gagawin. Lahat po tayo, napakarami nating gagawin sa totoo lang. Pero, no, tinatanong po ni Lord sa atin, natanggap mo na ba siya? Natanggap mo na ba ang Panginoong Jesus sa iyong puso? Buong puso mo bang tinanggap ang Panginoon? Minsan sasabihin natin, ay, Christian ako. Pero baka si Lord, yung heart natin, nandito lang siya sa gilid, sa kabila, sa gitna. No, nais po ni Lord, buong puso po natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay. No, kailangan tayo ng Panginoon. No, sa preaching po ni Pastora, kung i-imaginein lang po natin, no, kung gaano kabuti ang ating Panginoong Yesus, no, kung gaano siya ka-mighty, Almighty God, no, Kings of Kings and Lord of Lords. No, yung sa challenge ni Pastor Rachel, nabasahin natin ang Four Gospel, doon natin makikilala ang Panginoon. Sino ba si Lord talaga? Tagapagligtas ko lang ba siya? Alam niyo po ba, napakaraming miracle ang ginawa ng Panginoon na kayang ibigay po sa atin, na kayang ma-receive natin, no? Magkaroon lang po tayo ng faith sa Panginoon. No? Kung paano siya nagpagaling. Minsan si Lord, tinatanong niya, ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Tinatanong tayo ni Lord, ano bang gusto mo? Anak, ano bang gusto mo? No? Lahat kayang ibigay ni Lord. No? Kung tayo po ay may pinagdadaanan, meron po tayong sakit, nangangailangan po tayo ng pinansyal, si Lord lang po ang katugunan sa lahat ng ito. No, yung vision din po ng ating pastora na beautification ng ating church. Na-announce naman na po yan last Sunday na groundbreaking po. Hindi lang po lahat na invite. Pero sa dedication, no, inaasam po tayo ni Lord. Hindi lang tayo, buong family po natin maglilingkod sa Panginoon, magsasamba sa Panginoon. No, kung ini-imagine ko, Lord, pag natapos na po, next year, minamadali na po, sinisimula na po ang bagong building ng ating Panginoon, no? Hindi lang morning service ang ipinagkakalob ng Panginoon. Pwede po tayo magkaroon ng hapon, gabi, no? Nais po ni Lord na patuloy po nating maahayag ang kanyang salita. Marami pa pong maligtas, ang buong family natin maligtas, no? Lalong-lalo na po ang ating pamilya. Pangako po yan ng Panginoon, hindi lamang po ikaw ang maliligtas, kundi ang ating buong sambahayan. Isa pa pong challenge ay, natanggap na po ba natin talaga ang Panginoon ng buong puso natin? Amen po. Sa kasama natin online, marami pong makakapakinig ng preaching neto, no? Ang kaligtasan lamang po ay matatagpuan natin sa Panginoong Yesus. Nais po ni Lord na tayo po ay manampalataya, magsisi po sa ating kasalanan. Wala po tayong magagawa para iligtas natin ang ating sarili. Ang Panginoong Yesus may magagawa po, no? Kung ano man po ang ating pinagdadaanan, lumapit lamang po kayo sa Panginoong Yesus. Hindi niya po tayo iwan, pababayaan. Yung healing na hinihiling mo sa Panginoon, ipagkakaloob niya. Yung pinansyal na ipinapanalangin mo sa Panginoon, emotional, ano po ang nararamdaman natin ngayon? Ang Panginoong Hesus lamang ang makakatugon. Amen po? Tanggapin po natin ang ating Panginoon ng buong puso,
Kung nais pong tumanggap sa Panginoon, pwede pong itaas po ang kamay. Tayo po ay pwede pong manalangin ng sandali upang sa pagtanggap sa Panginoon. Pwede pong sumunod sa akin yung mga nais pong tanggapin ng Panginoon sa kanilang puso. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you po sa pagkakaloob mo po sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Panginoong Yesus, sa inyong buhay. Hindi lamang po ikaw ay ipinanganak, ikaw po ay namatay para sa aming mga kasalanan, para mapatawad ito. Hindi ka lamang po namatay, bagkus ikaw po ay nabuhay dahil ikaw po ang aming blessed hope. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso. Buong puso kitang tinatanggap, Panginoong Yesus, sa aking puso, sa aking buhay. Manguna ka, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Thank you, Holy Spirit. Ikaw rin po ang gumabay. Maraming salamat, Lord, sa pagpapatawad ng kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Thank you po sa inyong pangako na ikaw pong aming Diyos na nagpapatawad. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Napakabuti mo po sa amin. I love you. In Jesus' name we pray. Amen. Hayaan niyo pong manalangin po ako sa ating closing. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na to, Lord, na ginawa mo, Lord. Sa lahat, Lord, na mga dinako mo po rito, Lord, upang makiselebrate, Lord, ng diwa ng Pasko, Lord. Ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na maitaas, Lord, sa aming mga buhay. Thank you po, Lord, sa bawat isa na narito, Lord, na tunay na ipinadamo po sa amin, na kami po ay mahal na mahal mo, Panginoon. Thank you po, Lord Jesus, sa inyong buhay na ipinagkaloob sa amin. Thank you po, Lord, sa bawat isa, Lord, na patuloy na naglilingkod po sa inyo, Lord. Panalangin po namin, Lord, hindi lamang kami ang maligtas, Lord, kundi ang aming buong sambahayan, ang aming mga angkan, Panginoon, ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, mga kaibigan, Lord, lahat po ng aming makasalamuha, Lord. Help us, O God, na kami po, Lord, ay patuloy, Lord, na lumago, Panginoon, sa inyo po, O God. Patuloy kaming manabik, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord. Patuloy po lumalim, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Thank you so much, Lord, at patuloy po namin maipadama ang pag-ibig, Lord, sa bawat isa. Thank you so much, Lord. Pagpalain mo pa po, Lord, ang gawain pa po, Lord, sa aming pag-celebrate, Lord, ng inyong kapanganakan, Panginoon. Thank you so much, O Lord God, sa mga presentation, Panginoon, na ibibigay namin sa inyo, Lord. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, Lord. Katagpuin mo po ang bawat isa na narito, Lord God. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray.